sa P-Volts, hindi nakamamatay ang lindol, pero ang mga guguhong gusali pwedeng maging sanhi ng pinsala. May mga gusali sa Pilipinas na earthquake resistant, tulad na lang ng main building ng University of Santo Tomas o UST sa Espanya, Maynila. Yun ang isang laging ini-instill ng mga Dominican Fathers when they commission an architect na gumawa ng building nila. Dapat kahit lumindol, matira yan kasi magiging evacuation ang building na yan just in case. So kung kami yung designer, we make sure na yung structural limit ng building hindi lang yung required but beyond the required para mag-survive siya in case of an earthquake. Siyam na dekada na ang gusali. Natapos ang konstruksyon nito noong 1927. Idinisenyo ng isang inhinyerong praile na si Father Roque Ruanyo. Hindi ito napatumba ng malalakas na lindol na tumama sa bansa tulad ng 7.3 magnitude Aurora earthquake noong 1968 at 7.8 magnitude Luzon earthquake noong 1990. Malaking posibilidad na magsusurvive siya because of the structural design niya. Depende rin kasi sa intensity ng earthquake. Pag lumakas na to, maaring tumumba. Pero as of now, ang nasurvive na ng UST main building is 7.6. Ang disenyo nito ang sinasabing sikreto sa katatagan ng gusali. Nahahati kasi ito sa 40 maliliit na bahagi o istruktura na pinaghihiwalay ng mga seismic gap o puwang. Para kung lumindol ay kanya-kanya ang kilos ng bawat bahagi. Kalat din ang pressure mula sa lindol kaya hindi ito guguho. Ang very evident na proof is yung makikita niyong fissure na nagra-run from the top floor going down here. Yun yung isang module. Tapos punta ka dito sa kanan, makikita mo may ganun naman. So yun yung mga sections bali ng building. So pag inikutan mo yung building yan, makikita mo tuloy-tuloy yan meron. So sectional yan. At sa inaasahang malakas na lindol, tiwala ang pamunuan ng UST na mapipinsala man ng gusali, mananatili pa rin itong nakatayo. Yes, I believe the main building, just like the university, will still stand even all the calamities that it has gone through. So, sabi nga, sa tulong ng Diyos, sa dasal, magsusurvive ang UST. Inaasahan na mas maaapektuhan ng magnitude 7.2 na lindol ang mga gusaling may 10 hanggang 30 palapag. Ang epekto sa isang gusali ay nakadepende sa sentro ng lindol ayon sa isang eksperto. Kung malapit ang sentro ng pagyanig, mas apektado ang mababang gusali kumpara sa mas matataas na infrastruktura. Kasi napaka-importante na itong mga building na to, no, kung inaantabayanan natin yung the big one, dapat talaga may handa itong. Tulad ng Pilipinas, madalas ding lumindol sa Japan. Noong 2011, isang magnitude 9 na lindol ang yumanig sa Japan na nagdulot pa ng tsunami. At nito lamang nakaraang linggo, isang 7.8 magnitude na lindol ang muling yumanig sa Japan. Ayon sa mga eksperto mula sa Amerika, isa ang Japan sa mga bansang may magandang pamamaraan ng pagtatayo ng gusali. May mga shock absorber ito at mga pundasyong kayang sumabay sa galaw ng lupa sakaling lumindol. Resilient yung mga structures nila. Hindi katulad sa atin kasi dito sa atin kasi marami tayong mga buildings o kahit yung mga kabahayan lang na talagang basta nila itinayo, no, na parang kabuti, no. Sa kanila hindi. Kasi sinusunod nila yung code nila. Dito sa Pilipinas, mayroon tayong sinusunod na pamantayan sa pagtatayo ng gusali. Kung iyan ay sumusunod doon sa ating tinatawag na National Structural Code of the Philippines, may didesign ng tama yan at kahit malakas ang lindol, kahit sabihin nating magnitude 9.0, kaya niyang i-resist yung galaw ng lupa.
Ilan sa mga pamantayan ay ang tamang kapal ng mga hollow blocks na 6 na pulgada. Kailangan din kumonsulta sa mga eksperto, lalo na kung magpapatayo ng mga matataas na gusali. At mayroon ding mga fire exit para mabilis makalabas ng gusali ang mga tao. Ayon kay Adam Abinales, isang structural engineer, karamihan sa mga gusali ngayon ay may kakayahang labanan ang malakas na pagyani. Ang masasabi ko, no, yung mga tall buildings natin dito, sa Makati, sa Taguig, sa Pasig, sa Eastwood, o lahat ng mga areas na mayroon mga matataas na mga struktura, lahat yan dinesign, no, na naayon doon sa ating Structural Code of the Philippines. Para sa mga lumang gusali, ipinapayo na dumaan ito sa muling pagpapatibay o retrofitting para hindi lubhang mapinsala ng malakas na lindol. Dapat ito i-analyze, i-reinvestigate, at kung kinakailangan, i-retrofit. So, ibig sabihin, kahit na luma yung building mo, kaya pa rin niyang i-resist yung earthquake kung i-retrofit siya at magko-comply doon sa code. Mga kapuso, sakaling abutan kayo ng lindol sa loob ng gusali, ito ang ilan sa mga dapat ninyong gawin. Kung kayo ay nasa hagdan, kailangan ninyong kumapit sa pader at huwag munang bumaba. Maari ring umupo sa mga baitang at takpan ang ulo. Hindi rin tayo ma-out of balance kung malakas ang pagyanig. Hindi rin tayo maayos na makakababa. Sa mga taong maiipit sa elevator, pumunta sa isang sulok at mag-dock, cover and hold. At kung bubukas ang pinto, agad lumabas ng elevator. Pwedeng mabasag yung mga salamin sa gilid. Kaya it's better na keep low tayo. Sakaling abutan ng malakas na lindol sa basement parking, kung nasa labas sa sasakyan, dumikit agad sa pader o kaya sa mga poste. As much as possible, dikita mo mabuti para kung may bumagsak man sa sasakyan, nakukuberang ka nung sasakyan. Mas mainam din na alamin ang pinakamalapit na exit. Sa sitwasyon na matrap sa loob ng gumuhong gusali, huwag sayangin ang lakas at gumawa ng ingay sa pamamagitan ng pagtapik. Kung may makarinig ng iyong ginawang tunog, saka sumigaw ng malakas. Upang matagpuan ng mga rescuer. Napakahalaga na may pagpaalam natin ito sa lahat ng ating mga kapuso, mga kaibigan, no, lalo na yung mga nagtatrabaho sa mga buildings. Dahil itong mga tips na ito ay magliligtas ng ating buhay. Ang lindol ay hindi pwedeng iwasan. Mangyayari at mangyayari ito. Pero ang makaiwas sa malalang pinsala ay posible. Kaya dapat ay mas ituon natin ang ating panahon sa paghahanda at hindi sa pagkabalisa. Tamang impormasyon at paghahanda pa rin ang pinakamabisang paraan para makaligtas. Kung kayo po ay may isyong nais matalakay ng aming programa, mangyari pong makipag-ugnayan sa aming Twitter at Facebook account. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ako po si Malu Mangahas at ito ang Investigative Documentaries. Karapatan mong malaman ang katotohanan.